Welcome back mga Lodi and welcome back to my channel. Siguro nagtataka kayo kung ano yung tinitignan-tignan ko. May lumalabas kasing isang tao kapag nalalapit na yung, alam nyo na, yung Pasko. So kapag ganitong nag-umpisa na ang bare months, may bigla na lang lumalabas. Mamaya makikita nyo, nandyan yun. Well, anyway mga Lodi, welcome back again to Kuya Reven Vlog. Ang share ko pong vlog sa inyo ay ang pagluto ng isa sa mga favorite food ko kapag ganitong bare months na. Ito po ay tinatawag na puto bumbong. So, share ko po sa inyo to na hindi tayo gagamit ng bumbong. Napakadali lang mga Lodi. Tignan nyo muna yung mga ingredients dyan sa screen. Travel, cooking, and vlog. Welcome to Kuya Reven Vlog! So dito mga Lodi, kuha lang kayo ng isang lalagyanan na available sa inyo mga Lodi. So ito po yung available ko. Then ito po, gagamit po tayo dito ng rice flour mga Lodi. Rice flour and glutinous rice flour. So yan. So ang gagawin po natin ay 3 cups ng glutinous, then 1 cup ng rice flour. So yan po yung share ko sa inyo. So yung ibang gumagawa po nito ay anong tawag doon? Pinururutong ba yun? Pinurutong yung gumagawa nito sa Pilipinas. So yan, 1 cup po ng ng rice flour. Yan. Tapos gamit tayo ng 3 cups nito namang glutinous rice flour. So ito pong tinuturo ko sa inyo ay napakadali lang gawin mga Lodi. Hindi nyo kailangan ng dito, yung kawayan na ginagamit na pambungbong or tinatawag na bungbong. Alang gumawa nitong napakasarap na kakanin na to. So yan, 1, 2, tingnan natin yung sobra. Tingnan natin sobra, sayang. So bubukas ako ng isa pa na glutinous. So kulang tayo ng isa pang cups. So tandaan nyo mga Lodi, 3 cups ng glutinous, then 1 cup ng rice flour. So parang 4 cups na yan gagamitin natin dito, all in all. So yan, then yan, kulang natin to. So ayan na mga Lodi, yung ating rice flour and glutinous rice flour. At dito naman sa isang tabi mga Lodi, meron akong tubig dito na almost 2 cups siya. So at least 1 and 1/3 or 3/4 pala, 1 and 3/4 na tubig. Then meron ako ditong 1 teaspoon na sukat, pangsukat, at yung ube flavor. So dito sa tubig, maglalagay kayo ng ube flavor mga Lodi. So depende po yan kung gaano katingkad ang gusto niyo na kulay dun sa gagawin natin. So maglalagay ako dito ng at least 1 teaspoon and 1/2. One and 1/2 teaspoon mga Lodi. So, tama-tama lang siguro yung kulay niyan. So, ganyan lang, haluin nyo dito at yun po ang panglalamas natin dito sa ating harina ng rice flour and glutinous rice flour. Malagkit po yan.
So, matapos nyan, napakadali lang gawin. Siyempre, ay sasali natin to dito mga lodi. So, ayan mga lodi, pasensya na kayo dahil lumabo pala yung yung sa camera natin. So, inayos ko muna. So, ito na nga po yung ating glutinous rice flour and then yung plain na rice flour lang. Then, ilalagay po natin itong tubig na may ube flavor or purple na kulay. So, dadahan-dahanin po natin ito, lagay dito sa ating flour. Huwag nyo pong bibiglain masyado. Then, haluin nyo. Nagsuot na rin po ako ng gloves dito. Then, kukuhanin natin yung right na texture na para siyang dough or clay ang magiging itsura netong ating gagawin dito mga lodi. Madali lang. So, ganito-ganitohin nyo lang. Lamas-lamasin nyo. Pag nalalagyan nyo na ng ating food coloring or ube flavor color kung ano man tawag. So, ganyan lang mga lodi. So, sa una, parang ganito lang yan itsura. So, hanggang sa makuha natin yung clay texture. Ayan. So, kapag kinulang mga lodi yung inyong tubig, dagdag na lang po kayo. So, wala namang problema yan. Ang kukuhanin natin dito ay yung texture na dough. Yung dough natin na gagawin ay parang clay. So, ayan. So, hindi siya malambot na malambot, kundi tama lang. So, ganyan lang mga lodi yung paggagawa nito. Napakadali. Then, kakailanganin nyo rin dito ng pudkuran, yung pinakamaliit. Ganyan lang hanggang sa makuha natin. Malapit na siguro. So, makikita nyo ganyan, dali lang. Ayan. Ganyan ko lang to. Pag nakuha nyo na yung texture ng clay texture, pwede na po kayong huminto sa paglagay ng tubig. Katulad nito, siguro okay na to. So, hindi tayo nakaubos. Ayan, may tira pa tayo. Diba? So, mukhang okay naman ang pagkakagawa natin. Or kapag nasobrahan naman po kayo sa tubig, pwede rin kayong magdagdag ng ng flour. Ang idadagdag nyo po mga lodi, glutinous ha. Huwag po yung rice flour. Yung rice flour, okay na po yun sa 1 cup. So, ganyan lang mga lods. So, eto na nga mga lodi, kailangan ganitong texture yung makuha ninyo. Na clay siya, na hindi siya matigas, yung para talagang clay or yung dough, play dough, yung mga nilalaro ng bata mga lodi. So ganito, nakikita nyo yung niya, yan, malambot siya na para ding matigas. So ganito po yung kukunin yung consistency nito or yung texture ng ating ginagawa, yung harina mga lodi. So simpleng-simple lang. So once na makuha nyo yan, ito may natira pa tayong dito sa tubig natin na 1 3/4. So siguro 1 1/2 lang ang nagamit mga lodi. So kapag nakuha nyo na yung ganitong texture, tandaan nyo, ayan, pag pinigaan nyo, makikita nyo, pag pinigaan nyo, ayan, ganyan siya kalambot. Or yung pinaka-texture niya ay
talagang play. Pwede na po kayong tumigil sa paglagay ng tubig. So, ganyan lang mga lodi. Then, tapos na. Ito na yung gagawin nating puto bongbong mga lodi. Ganyan lang kadali. Wala na kayong dadagdag, walang asukal, wala lahat. So, ganito lang. Matapos nyo makuha tong texture na to, ay kukuha tayo ng pwede kayong gumamit ng electric grinder or pwede naman yung kudkuran. So, sanay po ako sa kudkuran, yung maliit. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano ko gagawin. So, dyan muna kayo mga lodi, kukunin ko lang. Bago natin pala kudkurin to mga lodi, ay gagawa muna tayo nung paglalagyan niya. So, gagamit po tayo ng aluminum foil dito. So, ako po ganyan lang ginagawa ko, tapos tinutupi ko lang na ganyan at hahatiin. Hahatiin sa gitna. Katapos ay hahatiin ko ulit sa gitna. So, ganyan mga lodi. So, matapos ko mahati, dahil malaki pa to, gaganyan ko lang. So, wala siyang exactly sukat dahil depende po kung gaano kalaki ang gagawin ninyong puto bongbong. So, nasa sa inyo po yan. Pwede nyong liitan, pwede nyong lakihan. Yan. So, ganito. So, at siya nga pala mga lodi. Meron ako ditong molder. So, optional po ito para lang mapadali yung ating gagawin na yung pagbilog. So, optional po ito. Papakita ko po yung paano paggamit nito. Then, papakita ko rin po sa inyo yung kung wala kayo nito. Kasi mas madali kung gagamit kayo ng ganito mga lodi. Pero, tuturo ko pa rin sa inyo kung paano gumawa ng walang ganito. So, optional mga lodi ha. Ito po ay sushi molder, yung pinakamaliit. So, ganyan po yung size niya. Maliit. So, tatapusin ko lang to mga lodi. Then, papahiran natin to ng meron ako ditong coconut oil or pwede kayong gumamit ng mga lodi. Ito. Yung, alam niyo na kung ano to, star margarine or butter. So, yan. Pero ako, coconut oil po yung pinapahid ko dyan. So, tapusin ko lang to. Then, kudkurin na natin yung ating itong ginawang yung ube na yung malagkit, rice flour and glutinous flour. So, dyan muna kayo mga lodi, tapusin ko lang to. At eto na nga mga lodi, ito na yung natapos kong sa aluminum. So, gaya po na sinabi ko, kahit anong size po pwede pwede nyong gawin dito sa aluminum foil or wax paper, pwede po. At ang gagawin po natin ay itong ating ginawang dough. Sa paggawa po ng dough na yan, ito po yung ginagamit kong grater. So, pwede rin po kayong gumamit ng electric grinder. So, hindi po available ang electric grinder natin. So, ito po, dito po ako sanay. So, ang ginagawa ko po dito, sabi muna natin yan, ay kumukuha ako dito ng konting piraso. Ayan, tinakpan ko po siya kasi para hindi siya masyadong matuyo. Ayan, kumukuha po ako ng ganito. Tapos yan, pinipiga ako ng kaunti. At ginegrate po natin yan dito. Ayan, hanggang sa maubos. So, ganyan po yung ginagawa ko. Ito sa inyo. So, ito ganito lang kalaki munang sample natin. Ayan. Pasensya na po kayo sa aso. Ayan. So, uubusin lang po natin to ng paganyan. Ayan. At hanggang sa maging lahat-lahat na siya. At kumukuha po ako dito. Pwede po kayong gumamit ng kutsara, tinidor, o kahit anong pang scoop. So, kuha lang po ako ng dito, tinidor. Nakaharang ang ating camera. Ayan. So, kukuha lang po ako ng tinidor at
Yung atin pong itong aluminum foil, papahiran ko po yan ng margarine or yung coconut. So may natira pang margarine dito dahil ginamit ko kanina. So ito muna yung gagamitin natin. So pwede pong margarine or yung coconut oil. So yan. At itong ating ginawa dito, kumukuha lang po ako ng ilang piraso dyan at nilalatag ko dito. So ito muna yung gagawin natin bago yung may molder. So ganyan lang po, kumukuha ako ng konti at sinusukat ko yung size. Yan. Yan mga lodi. Tapos dyan, ilalagay ko muna dyan hanggang sa mabuo ko yung size na gusto ko ng ating gagawing puto bongbong. So ganyan lang mga lods. So once na makuha ko na yung ating size ng puto bongbong, ay ito ay itutupi ko lang po ng ganito. Ayan. So pwede nyo pong ayusin, ganyan-ganyanin para pumagitna. Ayan. Pinagdidikit ko lang tong ating foil. Tapos pinipiga ko lang dito sa dulo para hindi malagyan siya ng tubig mamaya pag in-steam. So okay na po, ganyan na po siya. Oh. So pag binuksan nyo siya, pag na-steam siya at naluto, yan, ganyan na yung itsura niya. So ganun po ang aking ginagawa kapag wala akong molder. Ganito. Ito naman po yung nasa molder. So ang ginagawa ko lang po dyan, dahil natatanggal yan. So yan, ganyan mga lodi. Ilagay nyo lang po yung pag-anuhan nyo. So since na mahaba-haba to, so kailangan mahaba rin yung ating ilalagay. Yan. So pwede nyo na pala siyang punasan dito bago nyo ilagay yun. Yan. Punasan nyo mga lodi. At siguraduhin malinis ang kamay kapag hugas kayo. Dahil ito ay ano natin dito, papasok. So ganyan mga lods. Yan. Saka nyo lalagyan siya dito sa loob ng ng ating ginudgod. So magugudgod na naman tayo dito. Walang tayo dito. Yan. Uli, bilugin nyo. At kudkudin nyo lang. Kasi mas nadadalian ako dito dahil ewan ko, mas mabilis yata ako gumawa sa ganito. Or natatansya ko lang. So, ganyan lang kasimple. So, while ginagawa nyo to, sana nakapagpainit na kayo ng tubig dun sa steamer nyo, mga lodi. Para isasalang nyo na lang to kapag natapos na. So, ganun lang kadali ang paggawa ng ating ginagawang puto bongbong na walang kawayan na bongbong na ginagamit. So, ganyan lang mga lodi. So, since na kapag natapos nyo na po yan, saka nyo ilalagay dito sa loob yung nagawa nyo. So, ganyan lang din. Kumuha lang kayo at kung ano po yung nagugustuhan yung laki at dami ng ating puto bongbong, lagay nyo lang po dyan. Yan. Yan mga lods. Yan. Pag kulang pa, dagdagan nyo. Walang kayo ng konti. O, ito. Yan, gadgadan nyo lang. So, ganyan lang kadali mga lodi. Simpleng-simple lang yung paggawa. Yan. O, hanggang sa maubos, yan. Ganyanin nyo lang. Hindi naman kayo mahihiwa niyan mga lods. So, yan. At lagyan uli. Kung gusto nyong marami o makapal yung inyong gagawin, yan. So ako kasi talagang dapat makapal yung ginagawa ko. So yan. So matapos yan, ay syempre imo-mold nyo ng pabilog na yan mga lods. So ayan, tinatakpan ko lang. Yan, ganyan. At nilalagay ko dito itong pang mold. So yan.
tutupiin ko lang yan dito. At yun, sasaksak ko lang siya dyan. Yan na. So, alisin nyo lang tong takip. Meron pa yan ditong isa, taob nyo. Yan. At, yun na, oh. Diba? Maganda yung may molder dahil parang bilog na bilog siya. So, ganyan na po. Kung talagang i-ready to steam nyo na, hindi nyo na kailangan buksan. Pero since na papakita ko po sa inyo kung anong itsura, so, yan po yung itsura niya. Napakaganda, diba? Kung meron kayong molder. Kung meron lang po kayo, hindi nyo na kailangan bumili. So, yan mga lodi. So, ganyan. Then, ready to steam na po yan. Yan. So, ganyan lang kadali. Simpleng-simple. Ulitin natin ito since na maliit to. So, malaki, maliit na nagawa ninyo. Yan. Nasa nyo lang ng coconut oil or butter or margarine kung ano pong available nyo. Then, again, diba? Kung walang kayo ng ginawa nyo parang clay na puto bongbong natin, bilog-bilugin nyo lang, ganyan, para easy makudkod siya dito sa kudkuran din, ganyanin nyo lang, simpleng-simple hanggang sa maubos, diba? Yan, so ganyan lang, kasimple lang po yung ginagawa ko dyan para hindi siya maging para yung texture niya, talagang puto bongbong yung texture niya, di ba? Mga lodi. So, ayan. Again, tabi muna natin to dito. Ayan, ilalatag ko lang to at may bilog na siya. So, kukuha lang kayo dito kung ano, ganyan-ganyan ninyo. Ayan. At ililinya nyo lang siya, mga lods, sa gitna. Ayan. Medyo malaki, separate nyo lang. Madali lang naman mag-ayos. Siguro kayang-kaya nyo na yan mga lodi. Yan. Kung walang uli ako dito, lagay ko dito. Yan. Ayusin nyo lang. Yan mga lods. So, yan. Diba? Ganyan lang ka-easy mga lodi. Oh. Then, ibilot nyo na. Yan. Pagdikitin nyo to kasi nakapunas naman yung ating coconut oil. Yan. So, tapos na. Simpleng-simple mga lodi, di ba? Ito yung ginamit natin na na bilog. Maganda lang yung pagkakabilog niya, yung may molder. So, yan. So, ganyan lang. Tatapusin nyo lang yan lahat, mga lodi. Then, i-steam na natin yan dun sa ating steamer. Hopefully, pagpainit o nakapagpakulo na kayo nung steamer. So, ilalagay na lang natin yan. 11 to 13 minutes, luto na po yan, mga lodi. So, depende kung gaano kakapal yung ginawa nyo. Kung ganito, mga 13 to 15 minutes siguro. So, yan na po ang napakasimpleng pagbabalot na walang bongbong ng ating ginagawang puto bongbong, mga lodi. So, tatapusin ko lang po ito, then steam na tayo mga lods. Diyan muna kayo. At ito mga lodi, isa pa. So, kung talagang wala kayo nito, wala rin kayong electric grinder, simple lang din po. Ganyan. Kuha lang kayo ng inyong ginawang clay or yung dough. So, kung wala talaga, ganito lang gawin nyo mga lods. Ganyan. Pahabain nyo lang at ibilog nyo lang siya mga lodi. Ganyan. So, bilog nyo lang kung gaano gusto nyong kalaki or kataba or kahaba. Yan. So, ito. Ganyan nyo lang mga lods. So, kung ganyan kahaba, i-roll nyo lang mga lodi. Then, meron na rin kayong meron na rin kayong puto bongbong. Ayan, mga lodi. Ganyan lang. Tapos, ilagay nyo lang siya sa ganito. Ayan, punasan nyo uli. At, lagay nyo lang siya. Ayan. So, mahaba itong ginawa ko. So, ganyan lang po. I-roll nyo sa inyong coconut oil. So, para pagka naluto siya, hindi siya mahirap tanggalin sa foil.
So ayan mga lodi. So simpleng-simple kung wala kayong kudkuran. So steam na rin natin yan para makita nyo mamaya kung anong kalalabasan. So simpleng-simple mga lodi, yan yung mga nagawa ko. At syempre meron pa siya tayo dito. At ito muna yung i-steam ko dahil ito lang yung kasya sa steamer muna. So yan mga lodi, tapos na. Simpleng-simple. Diba? Agad-agad meron na kayong masarap na puto bongbong na kakainin. So steam na natin to mga lods. Ito na, nailagay ko na dito mga lodi yung ating puto bongbong. So siguraduhin nyo rin na may tela yung inyong pantatakip. So nasa medium heat po yan mga lodi. Hindi masyadong malakas ang ating apoy. At iaano natin, iseset natin ng 12 minutes. Gawin na natin 13 minutes. Dahil may malaki tayo doon na ginawa. So ayan. So sinet ko na po yan ng 13 minutes doon sa ating timer. Ayan. Ayan mga lord. Sinet ko. Ayan. So counting na yan sa 13 minutes. So hintay-hintay lang tayo mga lodi. Diyan muna kayo. Yan mga lodi, nag-end na siya. So tingnan na natin kung luto na. So kapag hindi pa po luto, then pwede naman kayo magdagdag ng ano, yun. So may usok-usok. Nagsibukasan na sila. Yan, o. Yan, luto na mga lodi. So yan, papatayin na natin yung, so medium heat po yan mga lodi. Medium heat. Papatayin na natin yan. At ilalagay ko lang po ito sa serving plate or sa gagawin nating presentation plate mga lodi. So dyan muna po kayo. Yun o. Dito mga lodi, kadalasan yung ating itong mga puto bongbong na to ay nilalagay nila sa dahon ng saging. Ako po ay dahon lang, style dahon. Dahon. So ito, pupunasan natin to ng margarine or pwede rin itong coconut oil. So kung ano po ang gusto ninyo. So ako ito, para meron ng margarine ang ating puto bongbong. So set aside natin muna to. Yan, para makita ninyo. Ito po yung ating ginawa na yung pinakabilog. Yun mga lodi. Ayan. Yung ginamitan natin ng molder. So ganyan po yung itsura niya. Tabi ko lang to at kukuha tayo ng pang sud-sud dyan. Ayan. So ayan mga lodi. Nasa ko na rin to ng butter. Ayan. At ganito lang. Sudsurin nyo lang dito sa gilid dahil meron naman yung ano, nilagyan natin ng coconut oil kanina, di ba? So, ganyan lang ang pagtanggal. Masyadong maliit yung hawakan nun. Mainit pa naman kasi. Ayan. So ganyan lang ang pagtatanggal mga lods. Ang ating foil, pero okay lang yan. So dito diretso na natin siya dito sa ating dahon, pero hindi dahon ng saging. Yan. Yun, pupunit na kasi maliit ang hawakan. Medyo mainit-init pa siya. So ito po yung may molder. Ganito po yung magiging itsura niya. Yan, natanggal rin sa wakas. So ganyan po yung magiging itsura kapag meron kayong molder, di ba? Ayan, maganda siya tignan. At yung iba nating ginawa, tabi na muna natin to dito. Yan.
At ito po ay yung ating ginawa na ano lang, mano-mano. Yan, ganyan naman siya. Ito yung maliit na size. Mga lodi. Madali lang siyang tanggalin kasi ano. Yan. So, yan po yung itsura ng ating ginawang mano-mano lang. Parang lumabas lang siya dun sa talagang original na bumbong na kawayan. Ayan, itsura. Pakita ko po sa inyo. Then, yung kung wala po talaga kayong gamit kahit ano, at talagang gustong-gusto nyo na itong ating puto bongbong na tikman or gumawa. So, eto naman po yun, mga lodi. Yung sinabi ko sa inyo na ano po, na ibilot nyo na lang. Kung hindi kayo nag-ano, kayo lang po kakain at hindi nyo ibebenta, ay pwede nyo pong gawin to. Ako hindi ko yata nalagyan masyado ng ano, oil. Pero okay lang yan. Yan. Ganyan lang, mga lods. Para matanggal siya sa ating oil. Siguro mas maganda kung wax paper ang gagamitin nyo. Or parchment paper. Yan. So, ito po yung itsura ng ating ginawa. So, lagay ko na rin to dito para lahat ng style ay makita ninyo. Kung talagang walang-wala po kayong molder or wala kayong ano, pangkod-kod. Yan, di ba? Mga lodi, simpleng-simple. So, parang kagaya na rin siya, di ba? Simpleng-simple lang. Ayusin lang natin to, mga lods. Then, syempre, pupunasan natin to ng yung patalagang pang-serve na puto bongbong. So, kukunin ko lang tong mga iba natin ginawa. At ilalagay ko lang dito. Yan. So, ito pa. So, ayan mga lodi, di ba? Simpleng-simple lang. Meron na kayong puto bongbong. So, ayusin ko lang to, then pakita ko sa inyo po, mga lods. Naayos ko na mga lodi. Then, next step, syempre, hindi mawawala itong margarine dahil yan po talaga ang original niyan, mga lods. Pinupunasan po talaga ng margarine yan. Yan. Ganyan po kasarap yan. Yan. At ang isa pang nilalagay nila dyan ay yung kinudkod na nyog. So, marami na pong gumagawa ng iba't ibang version, iba't ibang nilalagay na toppings, merong condensed milk, merong sugar lang, merong kung ano-ano na po. So, kayo na pong bahala gumawa ng toppings nyo. So, ito pong gagawin natin ay itong kinudkod na nyog. So, yan. Yan, mga lods. Sarap niyan pagka talagang kinudkod, lalo na pag fresh na fresh itong inyong ano, nyog. Simpleng-simple lang. At lalagyan ko rin po yan ng konting sugar. So, yun po talagang ano niyan, either brown sugar or white sugar, kung ano man po ang available nyo. Wag lang powdered sugar. Pwede kayong gumamit ng condensed milk dito, mga lods. So, yan. So, simpleng-simple. Diba? At, tapos na ang ating puto bongbong, mga lodi. Pakita ko sa inyo ng harap-harapan. At eto na po, mga lodi. Tingnan nyo mabuti ang ating ginawa. Nakakanin. Yun. Yan po ang itsura niya. Ito po ay tinatawag na puto bongbong. Yan po ang itsura, mga lods. Tingnan nyo. Napakasarap yan. At eto na nga, mga lodi, yung ating puto bongbong. So, nakita nyo naman kung paano natin ginawa. Napakasimple lang at napakadali. At talaga namang masarap yan, for sure, mga lodi. So, tikiman time. Titingnan natin ang ating ginawa.
Yan mga lodi, para sa inyo. Kahit bawal ng asukal. Tamang-tama lang mga lodi, ang sarap niya. Tamang-tama yung kunat para talagang kumakain kayo ng gawang yung sa bumbong ng ating puto bumbong. At dito na nga po nagtatapos ang ating vlog mga lodi. Gumawa na rin kayo, sigurado masasarapan din kayo sa ating ginawang puto bumbong. So eto na nga po, hanggang dito na lang ang ating vlog mga lodi. Maraming salamat uli sa pag-stay at panonood ng ating vlog or video na palaging ina-upload. Then kung hindi pa po kayo subscribe, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe dito lang sa Kuya Raven Vlog. At syempre, pakishare na rin ang ating video. Then i-click ang notification bell para lagi rin kayong updated sa mga bago nating ina-upload or ginagawang vlog. So yan na nga po, maraming salamat uli mga lodi. Hanggang sa susunod na vlog natin. So gawa na po kayo, puto bongbong.